Takot at taglay ang lihim. Isang kwento ng desisyon sa likod ng pinto. Hello, ako si Marikit, 22 taong gulang mula sa bayan ng Liliw sa Laguna. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at nagtatrabaho sa isang maliit na kainan sa bayan. Isang hapon na napakainit at malagkit ang hangin, napadpad ako sa lumang bahay ni Teresa, ang matalik kong kaibigan, upang isaayos ang mga gamit niya na naiwan. Hindi ko inakala na doon mag-uumpisa ang isang pangyayaring magpapabago ng lahat sa akin. Ihanda mo ang sarili, sapagkat ang kwento ko ay tungkol sa isang araw na nag-umpisa, nang tila ordinaryo lang, ngunit nauwi sa isang sandaling hindi ko malilimutan. Sa bahay ni Teresa, sa gitna ng mga lumang kahon ng libro at damit, ramdam ko ang bigat ng kanyang pagkawala. Siya'y matagal nang naiwan, ngunit ang alaala niya ay buhay pa rin sa bawat sulok. Kasabay ng pag-aayos, dumating si Mang Tonyo, ang tatay ni Teresa, isang matangkad na lalaki na may malalim at mabigat na boses. Lagi siyang mabait sa akin, palaging may alok na malamig na inumin at mga tanong tungkol sa kalagayan ng nanay ko. Ngunit sa araw na yon, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Ang init ng hapon ay nagpahirap sa aking paghinga, kaya nang imungkahi ni Mang Tonyo na magpahinga muna kami, pumayag ako. Dinala niya ako sa kusina na may amoy ng matandang kape na naglalakbay sa hangin, saka huminto sa pintuan ng banyo. Akala ko kukuha lang siya ng tuwalya, ngunit sa halip ay tinawag niya akong sumunod sa loob. May kaba sa dibdib ko na pilit kong nilimot. Kilala ko si Mang Tonyo, ama ng aking matalik na kaibigan. Walang dapat ipangamba, di ba? Pagpasok namin sa maliit at madilim na banyo, naramdaman ko ang malamig na tiles sa ilalim ng aking mga paa. Tumingin ako sa salamin sa ibabaw ng lababo, nakita ang aking sarili, ang aking maitim na kulot na buhok na nakadikit sa leeg dahil sa pawis, ang aking mukha na namumula dahil sa init at pagod. Unti-unti akong nakaramdam ng katahimikan, ngunit nang isara ni Mang Tonyo ang pinto at marinig ang tunog ng kandado, biglang kumaba ang tibok ng puso ko. Tumitig siya ng diretso sa aking mga mata, may bigat ang kanyang tingin na hindi ko maintindihan. Sa mahina at halos bulong na tinig, sinabi niya, "Alam mo ba na maganda kang babae?" Napatigil ako, hindi ko alam kung paano sumagot. Madalas akong nahihiya sa mga papuri, pero ito ay iba, parang may kakaibang kahulugan, isang lihim na nais niyang iparating na nagpapakaba sa akin. Lumapit siya ng bahagya, naamoy ko ang kanyang pabango na humahalo sa amoy ng basa at init ng banyo. Gusto kong umatras, ngunit parang nakatali ako roon. Ang kanyang mga mata ay hindi lang nakatingin sa akin, kundi nararamdaman ko ang pagdampot ng kanyang tingin sa aking katawan. Sa pulang damit kong koton na dumidikit sa aking mga balakang dahil sa pawis, sa mga kurba na tila pinapansin niya ng higit sa dapat. Ang mga salita niya ay bumigat sa hangin. Napansin na kita noon pa man. Ang iyong ngiti, ang iyong anyo, lahat sayo ay espesyal. Hindi ko maalis ang pagkabalisa sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, pero ramdam ko ang malamig at hindi kanais-nais na hangin sa paligid namin. Hindi ko maalis ang pakiramdam na para akong nakabukas sa harap niya, walang pananggalang. Napababa ako ng tingin, nakatuon sa aking mga sandalyas na biglang naging pinakakapansin-pansing bagay sa paligid. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon, lalo na mula sa isang taong kinalalagyan ko ng tiwala. Si Mang Tonyo ang ama ni Teresa, isang haligi ng aking pagkakaibigan at isang taong lagi kong pinagkakatiwalaan. Ngunit ngayon, ang tingin niya ay hindi na parang ama o tagapayo, kundi isang bagay na mas malalim, mapanganib. Sa isang malumanay pero matatag na tinig, inalok niya ako ng 500 piso para sa isang sandaling pagsasama, isang kasunduan na tila isang lihim na transaksyon. Hindi ko inakala na ang halagang iyon ay magiging daan para sa isang pangyayaring magpapabago sa buhay ko ng husto. Sa edad na 22 taon, na nagtatrabaho lang ng part-time sa isang kainan para makaraos sa buwan, ang 500 piso ay parang isang himala. Pero ang paraan ng kanyang pag-alok, at ang tingin niya sa akin, parang ako ay isang bagay na maaaring ipagpalit, ang nakapagpalito at nakapagpaalala kung gaano ako kahina sa ganitong mundo. Hindi ko maintindihan kung paano ko nasabi ang "sige" nang halos walang tinig. Parang ako'y nanonood sa sarili ko mula sa labas na hindi makapaniwala sa sarili kong desisyon. Ang mga sandaling iyon ay parang nakalutang sa hangin, puno ng takot, pagkalito, at isang kakaibang kapangyarihan.
Ang ngiti ni Mang Tonyo pagkatapos ng aking pagsang-ayon ay hindi isang ngiti ng tuwa, kundi ng isang tao na nanalo sa isang laro. Habang papalapit siya, ramdam ko ang kanyang presensya, ang amoy ng kanyang pabango at ang kanyang mga kamay na maingat ngunit may intensyon. Ang mga salita niyang mga papuri ay parang isang lihim na awit, ngunit alam kong hindi ito totoo, isang palabas lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nais yakapin ang kapangyarihan ng sandaling iyon, ang pag-asa na dala ng 500 piso, kahit na ito ay may kasamang sakit at hiya. At doon ako nanatiling nakatayo sa loob ng maliit na banyo ng bahay ni Teresa, hawak ang 500 piso sa kamay ko, na parang isang mabigat at magaan na pasanin. Alam ko na sa likod ng perang iyon ay may isang lihim na hindi ko kayang ibahagi, isang kwento na magpapabago sa akin magpakailanman. Sa paglabas ko ng bahay na iyon, dala ko ang tanong, ano ang tunay na halaga ng desisyong iyon? Continue. Muling binuksan ko ang pinto ng lumang bahay ni Teresa, dala ang bigat ng perang 500 piso at ng lihim na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung saan ako patutungo o kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang araw na iyon ay hindi na magiging katulad ng dati. Paglabas ko, ang mainit na hangin ng bayan ng Liliw ay parang humigop sa akin, nilamon ang bawat paghinga. Ang tunog ng mga nagdaraan na tricycle, ang mga tawanan ng mga naglalakad sa palengke, at ang amoy ng nilulutong isaw sa kanto ay bumalot sa akin, ngunit ang isipan ko ay nasa ibang lugar, malayo sa mga pangkaraniwang bagay na iyon. Habang naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa bahay namin, napansin ko ang mga tingin ng mga tao. Lahat ay tila may kwento, may pinagdadaanan. Parang ako rin ay isa sa kanila, isang taong may sikreto, isang taong nagdala ng isang mabigat na pasya. Ngunit sa kabila ng takot at hiya, may bahagyang init ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa puso ko. Nang makarating ako sa bahay, sinalubong ako ng mahinang ngiti ni nanay, ang aking ina, na abala sa pag-aayos ng mga tanim sa bakuran. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko napangatawanan ng ngumiti pabalik, kahit na ang loob ko ay naguunahang sumabog sa dami ng emosyon. Sa kwarto ko, inilagay ko ang 500 piso sa loob ng isang lumang medyas at itinago ito sa loob ng drawer ng aparador. Hindi ko pa kayang harapin ang katotohanan ng pangyayari, kaya piniling itago ito sa isang sulok, parang isang salamin na ayokong titigan. Habang nakahiga ako sa kama, ang mga alaala ng banyo ni Mang Tonyo ay bumabalik, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga mata, ang bigat ng desisyon ko. Pakiramdam ko'y nasa gitna ako ng bagyong hindi ko kontrolado, isang bagyong sumasabog sa puso't isipan ko. Naisip ko kung paano nasira ang imahe ko sa kanya, at kung paano ako naging bahagi ng isang lihim na hindi ko matanggap. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong may kapangyarihan din akong hawakan ang sarili kong buhay, kahit sa pinakamadilim na sandali. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho sa maliit na kainan sa bayan. Pinilit kong ngumiti sa mga customer, ngunit ang mga mata ko ay naglilihim ng isang kwento na hindi ko kayang isalaysay. Napansin ko na mas tumingin ang mga lalaki sa akin, isang tingin na dati ay hindi ko pinapansin, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kakaibang takot at kuryosidad. Hindi nagtagal, tumawag si Mang Tonyo sa akin ng ilang beses, nagtatanong kung gusto ko siyang makita muli. Ngunit hindi ko sinagot ang mga tawag. Hindi dahil takot lang, kundi dahil sa pagod na akong magpanggap at magdusa sa ilalim ng bigat ng mga lihim. Pinili kong gastusin ang perang iyon ng dahan-dahan, isang bagong damit na matagal ko nang gusto, isang masarap na hapunan para kay nanay, at kaunting dagdag para sa mga bayarin namin. Sa bawat gamit na binibili ko, may halong hiya at pagmamalaki na pumapasok sa puso ko. Habang ginugugol ko ang pera, naramdaman ko ang komplikadong damdamin, ang pagdadalamhati sa aking mga pinili, ngunit pati na rin ang pag-angkin sa sarili kong kapangyarihan. Natutunan kong kahit sa mga desisyong mahirap, may bahagi akong kontrol at kalayaan. Sa mga sandaling iyon, naisip ko si Teresa. Naisip ko kung paano niya matanggap ang lahat ng ito kung malaman niya. Ngunit alam kong may pader na itinayo sa pagitan namin. Isang pader ng mga lihim na hindi basta-basta mababasag. Ang mga araw ay dumaan at unti-unting nasanay ako sa bagong buhay na ito, isang buhay na puno ng mga lihim, ng mga tanong, at ng mga pangarap na unti-unting nabubuo mula sa mga pira-pirasong sandali ng pag-asa at pagdurusa.
At sa kabila ng lahat may isang tanong na patuloy na bumabalot sa isip ko. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng aming relasyon ni Mang Tonyo? At hanggang kailan ko kayang itago ang Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang oras na tila tumigil, ang hangin na parang huminto sa pag-ikot. Sa bahay ni Teresa, nag-iba ang lahat nang pumasok ako sa maliit na banyo kasama si Mang Tonyo. Hindi ko inaasahan na ang dati kong pagkilala sa kanya, bilang ama ng aking matalik na kaibigan ay magbabago ng ganito. Ang init ng araw ay patuloy na pumipigas sa aking balat, habang kami ay nakapaloob sa espasyo na iyon na puno ng kakaibang tensyon. Ang mga maliliit na detalye, ang malamig na til sa ilalim ng aking mga paa, ang bahagyang amoy ng lumang kape na nagmumula sa kusina, ay nagbigay ng kakaibang konteksto sa mga pangyayaring sumusunod. Sa harap ng salamin, nakita ko ang sarili kong nagkukunwaring kalmado, pero ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Nang magsara si Mang Tonyo ng pinto at ikandado ito, ramdam ko ang bigat ng mundo sa aking dibdib. Tumitig siya sa akin nang may intensyon na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula siyang magsalita, mga salitang hindi ko inaasahan, mga papuri na may halong kakaibang kahulugan, mga tingin na bumalot sa aking katawan na parabang sinusukat niya ako sa lahat ng aspeto. Ang pulang damit ko, na dati ay simbolo ng kasiyahan at kabataan, ay naging sentro ng kanyang pagtingin. Nang inalok niya ako ng 500 piso para sa isang sandaling pagsasama, naguluhan ako. Ang halaga ng pera ay napakalaki para sa akin, lalo na sa edad na 22 at nagtatrabaho lamang ng part-time sa isang kainan para mabuhay. Ngunit ang paraan ng kanyang pag-alok, kalmado, tiyak, parang isang transaksyon, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ko. Hindi ko maintindihan kung paano ko nasabi ang key, na parang ako ay isang manika na tinutulak ng mga pangyayari sa paligid. Ang kanyang ngiti pagkatapos ay hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng isang taong nanalo sa isang laban. Habang papalapit siya, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humahawak sa aking katawan, tila isang pagsubok at pag-aaral sa bawat kurba. Ang mga salitang binubulong niya ay parang musika na puno ng kasinungalingan, mga papuri na hindi ko matanggap bilang totoo. Ngunit sa kabila nito, isang bahagi sa akin ang nais maniwala. Nang matapos ang sandaling iyon, hawak ko ang 500 piso sa aking kamay, bigat nitong simbolo ng isang lihim na hindi ko kayang ibahagi. Ang bawat hakbang palabas ng bahay ay puno ng takot, hiya, at isang bagong uri ng lakas na unti-unting sumisibol sa akin. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, ngunit ang isang bagay ay sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging pareho. Ang araw na iyon ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng mga komplikadong desisyon, mga lihim, at mga pangarap na kailangang harapin. Sa likod ng bawat ngiti at bawat hakbang na ginagawa ko ngayon, may kwento akong dala, isang kwento ng takot, lakas, at isang desisyon na magtatakda sa aking kapalaran. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Hanggang kailan ko kaya itatago ang lihim na ito? At paano ko haharapin ang mga taong mahal ko habang dala ang bigat ng mga pangyayaring ito? Ang mga tanong na ito ang patuloy na bumabalot sa aking isip. Minsan habang naglalakad ako sa makipot na kalye ng bayan namin sa Liliw, ramdam ko ang bigat ng mga titig ng mga tao sa akin. Hindi ko alam kung ba't ganun, pero pakiramdam ko'y may mga mata na sumusunod sa bawat galaw ko, parang may alam silang lihim na hindi ko pa kayang ibahagi. Ang mga sandali sa bahay ni Mang Tonyo ay paulit-ulit na bumabalik sa utak ko. Ang mga salita, ang mga tingin, ang malumanay na paghaplos na para bang sinusuri ang bawat bahagi ng aking katawan. Sa trabaho, pinilit kong maging normal. Pinipilit kong ngumiti sa mga kostumer kahit na ang puso ko ay naglalakbay sa isang madilim at malabo na daigdig. Napansin ko ang mga panawagan ni Mang Tonyo sa telepono, paulit-ulit siyang tumatawag, nagtatanong kung gusto ko siyang makita muli. Ngunit hindi ko sinagot ang mga tawag, hindi dahil natatakot ako lang, kundi dahil pagod na akong magkunwari, pagod na akong magdusa sa ilalim ng bigat ng mga lihim at ng aking sariling kahihiyan. Gamit ang perang iyon, unti-unti kong binili ang mga bagay na matagal ko nang hinahangad. Isang bagong damit na pulang-pula ang kulay, na parang simbolo ng lakas at tapang. Isang masarap na hapunan para kay nanay, na palaging nag-aalala sa amin, at konting dagdag para sa mga bayarin namin sa bahay. Sa bawat pagbili, ramdam ko ang halo ng hiya at pagmamalaki, hiwalay ngunit magkatuwang na damdamin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mag-isip kay Teresa. Paano kaya niya tatanggapin ang lahat ng ito kung malaman niya?
Alam kong hindi niya mauunawaan at baka masira ang pagkakaibigan namin, kaya't pinili kong itago ang lahat sa loob ng aking puso, isang pader na mahirap talagang basagin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting natutunan kong mamuhay sa bagong mundong aking nilakbay, isang mundo ng mga lihim, mga sagot na hindi ko pa mahanap, at mga pangarap na unti-unting umuusbong mula sa mga pira-pirasong sandali ng pag-asa at pagdurusa. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabalot sa aking isipan, ano nga ba ang magiging kinabukasan ng kwento namin ni Mang Tonyo? Hanggang kailan ko kaya mapananatili ang lihim na ito bago ito sumabog at sirain ang lahat ng mga bagay na mahal ko? Habang tinatanaw ko ang malabo at malawak na langit tuwing gabi, hindi ko maiwasang magtaka, mayroon pa bang pag-asa para sa akin? O ang desisyong iyon sa maliit na banyo ang simula ng aking pagbagsak? Ang sagot ay nasa hinaharap, at ako'y naglalakad patungo rito ng may takot, ngunit may kaunting Hindi ko inaasahan na ang araw na iyon sa bahay ni Teresa ay magiging simula ng isang bagyong hahampas sa aking buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng desisyong ginawa ko, isang lihim na bumabalot sa puso ko at nagpapabigat ng bawat hakbang. Lumipas ang mga linggo mula nang mangyari iyon at ako'y patuloy na nagtratrabaho sa maliit na kainan sa bayan ng Liliw. Sa kabila ng aking ngiti at pakikitungo sa mga customer, sa loob ko'y may unos na hindi ko maipaliwanag. Ang mga tawag ni Mang Tonyo ay patuloy na pumupuno sa aking telepono, ngunit pinipili kong huwag sagutin. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil sa takot na muling maranasan ang mga sandaling iyon, at takot na masira ang kaibigan kong si Teresa kung malalaman niya ang lahat. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, iniisip ang mga nangyari, naisip ko kung paano nagbago ang tingin ko sa sarili ko. Hindi na ako ang batang babae na dati, ako'y isang babae na may dalang lihim, na kailangang harapin ang mga hamon ng buhay ng mag-isa. Ang pera na natanggap ko ay naging sagot sa mga pangangailangan namin, pero hindi nito naalis ang kirot sa puso ko. Nang pumunta si Teresa sa bayan ilang linggo matapos ang insidente, napansin ko ang kanyang saya at ang mga kwento niya tungkol sa kanyang bagong buhay. Ngunit habang siya ay nagsasalita at tumatawa, ang puso ko ay nagdurusa, dala ang bigat ng lihim na hindi ko kayang ibahagi. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, ang tungkol sa alok ni Mang Tonyo, ang tungkol sa aking pagsang-ayon, at ang mga sumunod na pangyayari. Ngunit natakot ako. Natakot na mawala ang pagkakaibigan namin, na masira ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ko na ang pinakamahirap na laban ay hindi ang mga pangyayari mismo, kundi ang pagharap sa sarili. Ang pagtanggap na ako ay gumawa ng isang desisyon na bagamat masakit, ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Kapangyarihan na ako ang may kontrol sa aking buhay, kahit pa ito ay may kasamang mga sugat at hiwaga. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Ano ang magiging kahihinatnan ng lihim na ito? Magiging tulay ba ito ng pag-asa, o maging hadlang sa aking kalayaan? Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa dilim ng gabi, alam kong ang kwento ko ay hindi pa tapos. Maraming kabanata pa ang nakatago sa hinaharap, at ako ihandang harapin ang mga ito, kahit na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa dulo ng landas. At sa puso ko, may isang lihim na pangako, na kahit anong mangyari, Hindi ko makalimutan ang gabing iyon sa bahay ni Teresa, ang init ng hangin, ang amoy ng lumang kape sa kusina, ang tunog ng kandado na bumukas sa maliit na banyo. Sa loob ng maitim na espasyo, unti-unting nagbago ang lahat. Si Mang Tonyo, na dati ay tila isang ama para sa akin, ay nagpakita ng ibang mukha. Isang mukha na nagdala ng takot, pagkabahala, at isang kakaibang atraksyon na hindi ko maintindihan. Ang mga salita niyang maganda kang babae ay parang isang salamin na nagpakita ng isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang itinago. Ang pula kong damit, na dati ay simbolo ng kasiyahan at buhay, ay ngayoy naging sentro ng kanyang mga tingin na puno ng pagnanasa at kalituhan. Nang inalok niya ako ng 500 piso para sa isang sandaling pagsasama, hindi ko alam kung paano ko nasabi ang, sige, parang ako'y isang manika na tinutulak ng mga pangyayari na hindi ko kontrolado. Paglabas ko ng banyo, dala ko ang bigat ng perang iyon sa aking kamay. Hindi lang ito pera, kundi tanda ng isang lihim, isang desisyon na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nabago ang takbo ng aking buhay. Ang mga tawag ni Mang Tonyo ay nagpatuloy, ngunit pinili kong huwag sagutin.
Ang pera ay naging tulay para sa mga pangangailangan namin, ngunit hindi nito naalis ang kirot sa puso ko. Habang naglalakad ako sa mga kalye ng Liliw, ramdam ko ang bigat ng mga titig ng mga tao. Tila alam nila ang sikreto ko, kahit na ako lamang ang nakakaalam. Ang pagkakaibigan ko kay Teresa ay naging isang pader na mahirap basagin, puno ng mga lihim na hindi ko kayang ibahagi. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong may kapangyarihan akong hawakan ang sarili kong buhay. Hindi ako na isang biktima, kundi isang babae na may kakayahang gumawa ng sariling desisyon, kahit na ito ay puno ng sakit at pagkalito. At habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa gabi, alam kong marami pang kabanata ang nakatago sa aking kwento. Maraming pagsubok ang darating, ngunit may isang bagay akong tiyak. Hindi ako susuko. Ano kaya ang susunod na hakbang? Hanggang kailan ko kaya itatago ang lihim na ito? At paano ko haharapin ang mga taong mahal ko habang dala ang bigat ng mga pangyayaring ito? Ang mga tanong na ito ang patuloy na bumabalot sa aking isip. Hindi ko maipaliwanag kung paano unti-unting nagbago ang mundo ko matapos ang araw na iyon sa bahay ni Teresa. Ang bawat araw ay tila laban, isang laban sa sarili ko, sa mga desisyong ginawa ko, at sa mga lihim na dala ko. Sa trabaho, pilit kong iniiwasan ang mga tawag ni Mang Tonyo. Hindi ko na alam kung anong gusto niya, o kung ano ang inaasahan niya mula sa akin. Ang mga salita niya ay nananatili sa isip ko, paulit-ulit, parang isang awitin na hindi ko kayang iwasan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magpatuloy, kahit na mahirap. Gamit ang perang tinanggap ko, binili ko ang ilang mga bagay na matagal ko nang pinapangarap, isang bagong damit na pulang-pula, isang masarap na hapunan para kay nanay, at konting dagdag para sa mga bayarin sa bahay. Sa bawat pagbili, ramdam ko ang halo ng hiya at pagmamalaki. Ngunit hindi ko maiwasang isipin si Teresa, paano niya tatanggapin ang lihim na ito kung malalaman niya. Ang aming pagkakaibigan ay parang isang kristal na madaling mabasag, at natatakot akong masira ito. Kaya't pinili kong manatiling tahimik, dala ang bigat ng lihim sa puso ko. Habang tumatagal, natutunan kong harapin ang mundo ng may tapang, kahit na puno ito ng mga pagsubok. Natutunan kong ang buhay ay hindi palaging patas, at minsan ay kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon para sa ating kaligtasan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa isip ko, ano ang magiging kinabukasan ng kwento namin ni Mang Tonyo? At hanggang kailan ko kaya mapapanatili ang lihim na ito bago ito sumabog at sirain ang lahat ng mahal ko? Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa gabi, alam kong ang kwento ko ay hindi pa tapos. Maraming kabanata pa ang nakatago sa hinaharap, at ako ihandang harapin ang mga ito, kahit na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa dulo ng landas. At sa puso ko, may isang lihim na pangako, na kahit anong mangyari, hindi ako... Sa bawat gabi na ako'y nag-iisa sa dilim ng aking kwarto, paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari sa bahay ni Teresa. Ang maliit na banyo na iyon na dati tahimik at payapa, ngayoy naging saksi sa isang desisyon na hindi ko inaasahan. Ramdam ko pa rin ang malamig na tiles sa ilalim ng aking mga paa, ang amoy ng lumang kape na sumisingaw mula sa kusina, at ang tingin ni Mang Tonyo na tila bumabalot sa akin ng isang kakaibang bigat. Hindi ko maintindihan kung paano nagbago ang tingin ko sa kanya. Mula sa isang ama ng aking matalik na kaibigan, naging isang taong puno ng lihim at pangako na nagdulot ng takot at pagkalito sa akin. Ang mga salita niyang maganda kang babae ay naging isang sumpa at biyaya sa parehong oras, isang paalala ng aking kahinaan at lakas. Ang 500 piso na inilagay niya sa aking kamay ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng isang lihim na hindi ko kayang ikwento sa kahit kanino, isang pasanin na pumipigil sa akin na maging ganap na malaya. Sa bawat pagkabukas ng araw, dala ko ang bigat nito sa aking puso. Iniisip kung paano ko haharapin ang mga taong mahal ko habang may tagong kwento ako. Sa mga araw na lumipas, sinubukan kong itago ang lahat, magpanggap na normal, ngunit ang aking mga mata ay nagsasalita ng ibang kwento, isang kwento ng takot, pagkalito at pag-asa. Naisip ko si Teresa, ang aming pagkakaibigan na parang isang kristal na madaling mabasag, at natakot akong sirain ito ng lihim na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong may kapangyarihan ako sa aking sariling buhay. Natutunan kong kahit ang pinakamadilim na desisyon ay bahagi ng aking paglalakbay, at ako ang may hawak ng mga susi sa aking kinabukasan.
Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa gabi, nararamdaman ko ang isang bagong lakas, isang pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay. At sa puso ko, may isang lihim na pangako na hindi ako susuko, na patuloy akong lalaban para sa aking sarili at sa aking kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng paglaya? At hanggang kailan ko kaya mapapanatili ang lihim na ito bago ito sumabog at sirain ang lahat ng mahal ko? Ang sagot ay nasa hinaharap, isang misteryong naghihintay na tuklasin, at ako'y handang harapin ito, kahit na hindi pa ko alam kung ano. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng hapon sa bahay ni Teresa ay magiging mitsa ng isang malaking pagbabago sa aking buhay. Ang init ng araw ay tila sumisiksik sa balat ko, kasabay ng bigat ng lihim na dala ko sa puso. Habang naglalakad ako sa mga makipot na kalye ng Liliw, ramdam ko ang mga titig ng mga tao, tila alam nila ang sikreto ko, kahit ako lang ang nakakaalam. Ang mga mata nila ay puno ng panghusga, o baka naman ito'y imahinasyon ko lamang. Pero ang pakiramdam ko, bawat hakbang ko ay may kasamang bulong na nag-uudyok ng takot at hiya. Sa trabaho, pinipilit kong maging masayahin, ngumiti sa mga customer, at itago ang aking kalungkutan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may isang mundo na puno ng pagdududa, takot at kalituhan. Ang mga tawag ni Mang Tonyo ay paulit-ulit, ngunit hindi ko na siya sinasagot. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil sa pagod na akong magpanggap, magdusa at mangamba. Gamit ang perang tinanggap ko, unti-unti kong binili ang mga bagay na matagal ko nang pinapangarap, isang pulang damit na nagpaparamdam sa akin ng lakas, isang masarap na hapunan para kay nanay at kaunting dagdag para sa mga bayarin sa bahay. Sa bawat pagbili, may halo ng hiya at pagmamalaki na bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang isipin si Teresa. Paano kaya niya tatanggapin ang lihim na ito kung malaman niya? Ang aming pagkakaibigan ay parang isang kristal na madaling mabasag at natatakot akong masira ito. Kaya't pinili kong itago ang lahat sa loob ng aking puso, isang pader na mahirap basagin. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan kong mamuhay sa bagong mundong aking nilakbay, isang mundo ng mga lihim, mga tanong na walang sagot, at mga pangarap na unti-unting nabubuo mula sa mga pira-pirasong sandali ng pag-asa at pagdurusa. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan, ano nga ba ang magiging kinabukasan ng kwento namin ni Mang Tonyo? Hanggang kailan ko kaya mapapanatili ang lihim na ito bago ito sumabog at sirain ang lahat ng mahal ko? Sa bawat gabi na pinagmamasdan ko ang mga bituin, alam kong marami pang kabanata ang nakatago sa aking kwento. Maraming pagsubok ang darating, ngunit may isang bagay akong tiyak, hindi ako susuko. Ang lihim na ito ay parang apoy na unti-unting lumalago, at alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin ito. Ngunit sa ngayon, dala ko ang pag-asa na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay sa akin. At sa puso ko, may isang pangakong hindi kailanman maglalaho, na patuloy akong lalaban para sa sarili ko, sa aking dignidad, at sa aking kinabukasan. Humahapong naglalakad ako sa mga makipot na daan ng Liliw, dala ang mabigat na lihim na bumabalot sa akin tulad ng malamig na ulap sa umaga. Ang bawat hagod ng hangin ay tila may dalang bulong na paalala ng nangyari sa bahay ni Teresa. Isang pangyayaring hindi ko maitatanggi na nagbago sa takbo ng buhay ko. Hindi ko maalis sa isip ang malamig na til sa banyo, ang amoy ng lumang kape na sumisingaw mula sa kusina, at ang mga tingin ni Mang Tonyo na puno ng kakaibang intensyon. Ang mga salita niyang maganda kang babae ay sumirit sa puso ko, nag-iwan ng isang sugat na hindi madaling paghilumin. Ang 500 piso na inilagay niya sa kamay ko ay hindi lamang perang pang-araw-araw. Ito ay isang simbolo ng isang lihim na ninais kong itago, isang bigat na pilit kong pinipigil sa paglabas. Sa bawat hakbang ko palabas ng bahay, dala ko ang tanong, ano nga ba ang magiging kapalaran ng lihim na ito? Sa mga sumunod na araw, pilit kong itinago ang lahat sa likod ng mga ngiti at pakikipag-usap sa mga tao. Ngunit ang mga mata ko ay nagsasalaysay ng ibang kwento, isang kwento ng takot, pagkalito, at lihim na pag-asa. Naisip ko si Teresa, ang aming pagkakaibigan na parang isang kristal na madaling mabasag, at natakot akong masira ito ng lihim na ito. Kaya't pinili kong manatiling tahimik, dala ang bigat ng lihim sa puso ko. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong may kapangyarihan ako sa aking sariling buhay. Natutunan kong kahit ang pinakamadilim na desisyon ay bahagi ng aking paglalakbay,
at ako ang maihawak ng mga susi sa aking kinabukasan. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa gabi, nararamdaman ko ang isang bagong lakas, isang pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay. At sa puso ko, may isang lihim na pangako, na hindi ako susuko, na patuloy akong lalaban para sa aking sarili at sa aking kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng paglaya? At hanggang kailan ko kaya mapapanatili ang lihim na ito bago ito sumabog at sirain ang lahat ng mahal ko? Ang sagot ay nasa hinaharap, isang misteryong naghihintay na tuklasin, at ako handang harapin ito, kahit na hindi pa ko alam kung ano ang naghihintay sa dulo ng aking paglalakbay.